Ngayon, maraming mga incumbent senator ang matunugang pangalan para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at posibleng maging running mate ni Inday Sara. Una na rito, si Senator Amy Marcos, na Hunyo pa nung nakarang taon pinaputok ni Senador Robin Padilla na imamanok niyang katandem ni Sara sa 2028. Nako. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy girl power. Pagka umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara ay Ikaw lang nagsabi nun, Senator Robin. Sorry pero love ko to si Senator Robin. Ano natin to, talagang naniniwala ako dito kasi alam mo, simpleng tao lang nito pero grabe. Kasi akala nung iba, sinasabi nila kasi alam naman natin yan ang mga tono ng iba, bobo to kasi artista. Pero alam nyo ba, isa ito sa pinakamaraming na naipasa na submit na bill o batas na makakatulong sa bawat Pilipino. Simple lang to pero rakto. Grabe, ang dami nitong na ano. Pero this time, Senator Robin, I totally disagree with you. Huwag ka mag-alala. Hindi lang ako, pati ang taong bayan. Ay, patay tayo dyan. Banat bay talaga, oh. Hindi, totoo naman eh. Taong bayan, ayaw talaga kay Amy. Wala na, basang-basa na. Sabi nga. Sabi nga, hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi. Nakadalawang Marcos na tayo eh. Parehong sablay. Hindi natatanggapin ang another Marcos. Yun! Gago! Tuwan-tuwa ako. Ewan ko ba kung bakit. Hindi ko sasabihin. Hindi, totoo naman eh. Di ba? Totoo. Totoo naman eh. Nakadalawang Marcos na tayo, parehong sablay. Gusto nyo ba magtatlo? Baka gusto nyo ba mag-apat? Hanggang matuto na kayo? Hindi, alam mo, sabi nga nila, pag nag-commit ka ng mistake, parte ng buhay yan eh. You commit a mistake, you correct your mistake. Pero if you commit a mistake, the same mistake, again and again, ay tangin na, stupidity na yun. Kaya siguro ang mga Pilipino, they will never vote because they don't want to be stupid. Ayaw maging tanga ng mga Pilipino. Tama na yung isa eh. Wala na nga, nagkamali na nga tayo, inulit pa natin. Di ba? At nagkamali na nga tayo, don't tell me, uulitin nyo pa rin ang pagboto sa isang Marcos. Hindi lang kayo tanga nun. Sagad sa katangahan na. Pag boboto pa ulit tayo ng isa pang Marcos. Kaya ako naniniwala, Senator Robin, wala na. Pero wag kayo mag-alala. Medyo kumabig naman siya. Nung nabas siya. Kasi walang biro, nabas siya eh. Nabas si Robin Padilla nung sinabi niyang Sara Amy, nabas po siya. Kaliwat kanan. At yung bashing hindi nanggaling sa Pinklawan, hindi nanggaling sa Dilaw, nanggaling mismo sa mga Duterte supporter. Kaya medyo yung pangalawa niyang interview, mamaya papakita natin, kumabig na ng konti. Jason ako. Pero bukod kay Amy, lumabas din ang pangalan ni Senator Bam Aquino mula mismo sa kanyang kasamahan sa United Opposition na hindi na raw nagulat sa plano ni VP Sara. Mas nakakagulat pa kung i-announce niya na vice presidential bet niya si Bam Aquino. Mas magugulat siguro ako doon. Wala ka namang alam eh. Talagang magugulating ka, wala ka namang alam. Alam mo, yung alam mo, pang sayo lang. Alam mo yung mga alam nito, mga Pinklawa na mga mga strategies, nandun lang sa balon nila eh. Yung sila lang ang nagkakaintindihan. Yung sila lang nagkakasundo. Nakala nila madami na sila porket nakapag-rally sila. Hoy, yung rally ninyong Pinklawa na pinagmamalaki nyo sa Ortigas, milyon-milyon nyo, bla 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 bla. Hindi nyo na mauulit yan. Pangalawa, kung maulit nyo man yan, dito lang sa Metro Manila yan. So, sabihin na natin, 2 milyon ang boto nyo. Hindi nyo na magagawa yan sa probinsya. At alam niya ng mga Pilipino. Kaya yung nalalaman mo, wala kang alam. Kaya huwag ka na magmagaling. Pero posible kaya ang Sara Bam sa 2028?
Lumakas ang espekulasyon na maghayag si Senador Bam sa kanyang idealist statement para sa paglilitis dito sa bansa ng mga kaso ng extrajudicial killing noong Duterte administration na nagpataas ng kilay ng mga kakampink. At mga kasamahan niya sa oposisyon na tumulong para maisulong sa International Criminal Court ang kaso laban kay Digong. Hanggang ngayon kasi, hindi pa malinaw kung ano ang intensyon ni Senator Bam sa pagbibitiw ng kontrobersyal niyang pahayag. Magme-make sense lang yan kung nag-audition siya para maging vice president ni Sara Duterte. Pero Alam ko kung bakit ganito ang tono nito. Mamaya ko sasabihin. ngayon, spekulasyon yan. Hindi ko alam kung yan nga ang patutunguhan. So, hintayin natin kung anong mangyayari. Malalim ang ugnayang Duterte at Aquino. Si dating Pangulong Cory Aquino ang nag-appoint kay Digong noon bilang alkalde ng Davao City matapos ang EDSA Revolution. Nang maupo si Digong sa Malacanang, hindi niya siniraan ang kanyang pinalitan na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero binira niya si PBBM, nakatandem pa ng kanyang anak. Bukod kina Bam at Amy, 8 sa kasalukuyang senador ngayon ang re-electionist sa 2028. At matunog din na posibleng maging katandem ni Inday Sara si Robin Padilla. Ang gagraduate naman sa Senado na si Sherwin Gatchalian, posible ring tumakbo sa mas mataas na posisyon. Bukod pa sa re-electionist na si Raffy Tulfo at ang baguhang mga senador na sina Erwin Tulfo at Rodan. Tanggalin na po natin sa sa eksena ang mga tulpo. Ayaw ho talaga nila. And I have close friends na nakakausap sila. Talagang ayaw nila. Pinagugulo lang kasi alam naman natin. Ito kasi hindi alam nung iba. Etong ito personal knowledge ko to. Etong si Senator Erwin, talaga naman maka-Duterte rin ito noon. Noon pa. Sa katunayan, isa ito sa mga tagapagtanggol ni Pangulong Duterte noon sa RTBM, maalala ninyo? Talagang maka-Duterte ito. Bakit ba ito napunta lang doon sa Romualdez camp nung panahon ng siya ay congressman? Kasi nga po, magkatandem pa sila ni BP Sara Duterte noon. Si Romualdez, si BP Sara Duterte, close pa yan noon eh. Tapos, si Marcos, close pa sila noon. Nung naging parang siya pa public relation ng Kamara noon, 'di ba, sa leadership ni Romualdez. Kaya lang dahil sa naghiwalay, hindi naman siya pwedeng umalis-alis basta-basta kasi maiiwan nga naman ang trabaho. And meron akong mga naririnig na info na malalapit sa kanila na talaga namang wala silang plano tumakbo sa 2028 para kalabanin ang mga Duterte. 'Yun ang kwento sa akin. Kaya let's remove the option na tatakbo itong mga tulpo. Ewan ko, si Senator Raffy, medyo napapabalita, pero ang balita ko lang naman din, hindi daw talaga siya interesado. Kahit ano mangyari, hindi siya interesadong tumakbong presidente sa 2028. Re-election daw ang gusto niya. Yun ang pagkadinig ko. Kaya spare na natin yan, wag na natin yan pag-usapan. Pag-usapan natin yung mga iba. Tulad nito, si Marcoleta. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan. Pero ito, papakita ko lang sa inyo yung ibang statement ni Senator Robin Padilla. Alam mo to, si Senator Robin Padilla, itong idol ko eh. Hindi sa dami ng asawa. Una-una, wala akong asawa. Hindi yun. Idol ko to kasi simpleng tao lang ito. At talaga nga namang grabe loyalty dito sa Pangulong Duterte. Kaya nga niya sinabi ito. Pansinin niyo hindi magandang pakinggan to kung ikaw ay politiko. No, kaya lang hindi naman siya politiko eh. Wala siyang pakialam sa politika eh. Wala siyang pakialam at talaga namang sa kanya, kung ano yung nasa loob ko, yun ang sasabihin ko. Na totoo naman, sabi niya, pagka si Pangulong Duterte magsabi, go ako. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, susunod siya. Ito, pakinggan natin Pag-utos si Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Sino naman ang... Grabe, no? Grabe yung kanyang... pwede siyang masira dito eh, yung ganito niyang statement.
Kasi alam naman natin eh. Sasabihin ng iba, so hindi ka para sa bayan? Yung mga nakakabuisit na mga politiko, mga political analysts. So tumatakbo ka pala, hindi para sa bayan? Kaganyan pa yung mga ulul na yan eh. Pero sa totoo lang, ganun naman lahat ng politiko. Meron tayong loyalty sa mga nakaraang o mga tinitingalamong politiko. But it doesn't mean wala ka ng pagmamahal sa bayan nun. Nagkataon lang, meron kang mentor. Importante kasi ang may mentor ka eh. Alam mo, kahit pagbago-baguhin pa sabihin itong mga, alam mo yung mga gago na kesyo babaloktutin ito, sasabihin, wala ka pala eh. Ang pagsisilbihan mo lang mga Duterte. Hindi ganun. Sa dami ng eto si Pangulong Duterte, alam nyo, against yan sa kahit saang illegal drugs. Including yung pinupush nito ni Robin. Pero si Robin, hindi niya sinabing, ayoko na to kasi talagang pinaglalaban niya yung medical, di ba? Yung medical cannabis. Pinanindigan niya yun. Even if hindi yun ang ng mga Duterte, lalong-lalo na si PRRD. Ibig sabihin, may sarili din tong pag-iisip. Pero pagdating sa mga mentor, solid siya. Solid siyang Duterte. Kaya nakikita niya na pag sinabi ni Pangulong Duterte, ibig sabihin kasi si Pangulong Duterte malawak ang isip. Meron siyang nakikitang hindi natin nakikita. Sa katunayan, sa sobrang lawak ng isip niya, hindi niya ikinampan niya, ayaw niya si BBM na marami sa atin hindi nakinig. Kayo lang, ako nakinig ako. Ayaw niya talaga. Pero ang dami natin dahilan. Iba sa atin nagpabudol, di ba? Tapos sisisihin pa si VP Sara Duterte kahit hindi naman siya may hawak ng mga kamay nyo nung bumoto kayo. Kasi, eto ano na nga natin yan. Ako kasi naniniwala ako na hindi naman totaling kasalanan ni VP Sara Duterte bakit nanalo to si BBM. Yes, nanalo si BBM because of Sara Duterte. Pero, kayo ring bumoto. Kasi, iba yung sinasabi ni VP Sara Duterte, iba yung sinasabi ni Pangulong Duterte, sinunod nyo si VP Sara Duterte. Wala namang masama doon. Pero the decision to whom ka susunod, nasa sayo. Ikaw ang may hawak ng ballpen nung ikaw ay magsishade na. Hindi si VP Sara Duterte, hindi si Pangulong Duterte. Sila nangampanya lang ng gusto nila. Sila nangampanya lang kung sino yung sa tingin nila. And nagkamali naman po si VP Sara Duterte, aminado naman po siya, pero gayon pa man, nasa kamay nyo pa rin. So ano ibig ko lang sabihin? Yung loyalty ni Robin Padilla kay Pangulong Duterte ay hindi naman ibig sabihin blind loyalty. It just happened na ito yung mentor niya. Mentor niya kung ba't siya tumakbo. Ito rin ang dahilan kung ba't siya tumakbong senador. Kasi nga nakikita ni Pangulong Duterte, iba mag-isip ito at hindi ito ordinaryong tao. Alam mo, ganyan si Pangulong Duterte. Kung alam nyo lang sana, hindi ko lang kasi I'm not authorized to tell you names. Alam mo nung bago mag-2025 na naghahanap ng senators ang PDP at si Pangulong Duterte na i-endorse. 2025, hindi pa po siya nakakulong. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkantahan, magkaraoke doon sa bar nila sa restaurant. Actually, hindi naman bar yun. Resto bar yun eh. Na kantahan, di ba? Pinapakita ni Boss Dada yan eh. Yung video na yun. Talagang may mga time na nakaharap kasi ako. Ito siya. Sa harap ako, harapan talaga kami. Bubulong yan. Banat. Ano sa tingin mo dito kay ganito? Para sa senador. Alam mo, nagugulat ako eh. Kasi yung mga binabanggit niya, hindi ganun kapopular. Nagigets nyo? Hindi yung popular. Kaya nga niya tinatanong sa akin kasi inaalam niya kung sa social media ba popular ito, itong tao na ba ito sa tingin mo may pag-asa ito sa social media. Ibig sabihin, si Pangulong Duterte, hindi siya nadadala kung ikaw ba ay sikat, ikaw ba ay nasa pamilya ng mga politiko, ikaw ba ay dahil malakas ka? Hindi ganun. Basta sa kanya, kung sino sa tingin niya maaari makatulong, kung sino sa tingin niya ang pwede, sasabihin niya talaga. Kaya nakakagulat.
No wonder, ganito ang kinuha niya si Robin. Si Robin ayaw niyang tumakbo ever since. Pero dahil nga sa sinabihan siya ni Pangulong Duterte, ayun. Kaya nga ngayon, ito ang sinasabi niya. At good, dahil open siya. Open siya kung si Pangulong Duterte. Wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag ka tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Wala, hindi man ako kasi politiko talaga eh. Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Dahil ayoko talaga ng politika. Gusto ko lang sabihin sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko kasi si Jimmy. Kaya ganyan yan, si Jimmy. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga.